sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayong makalalakad sa panibagong buhay. 5, sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Sa na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba. At nang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Amen. Yan po, maminamahal. Kapag hindi po proper mode, hindi po immersion, maminamahal ang ginawang bautismo sa inyo, katulad nung ginagawa sa ating kinagis ng reliyon, na binubuhusan lang yung ulo ng bata. Bautismo na raw yun. Kristiyano ka na raw nun. Ang laki-laki ng ibinayad mo sa simbahan. Tapos sasabihin, mga minamahal, yun daw ay bautismo na. Yun na raw ang binyag. Sa Biblia, hindi po binibinyagan o hindi binabautismo ng bata, sapagkat ang bautismo po, mga minamahal, ito po'y simbolo ng paglibing ng ating masamang buhay, ng ating masamang lumang dating pagkatao. Ang bata po ay walang kasalanan. Siya po inosente, mga minamahal. Kaya nga, kinakailangan ng rebaptize, mga minamahal. Sabi, when rebaptism is appropriate, una-una, mga minamahal, kapag hindi po proper mode, hindi po immersion, ang tinanggap niyong bautismo, hindi po immersion, kinakailangan niyong maribaptize. Pangalawa, mga minamahal, mayroon pong tinatawag na proper authority. Pag hindi sa pangalan ng mahal na Panginoong Kristo, iyan po ang pangalawa, mga minamahal. Pangatlo, sabi, pag hindi po real purpose, ang iyong layunin, bakit ka nagpabautismo, dapat ang tunay na layunin, mga minamahal, is sumampalataya ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo at pinagsisisihan mo na ang iyong kasalanan. Yan po ang tinatawag na real purpose at real, at sabi, proper subject, yung penitent believer, dapat nagsisisi po tayo. Yan po, mga minamahal, ang mga tamang paraan kaya tayo tatanggap ng bautismo. Pag hindi yan ang hindi ganyan ang tinatawag na appropriate, hindi po ganyan ang ating layunin, kaya tayo nagpabautismo, maaring pwede tayo magpa-rebaptize. Kung halimbawa, pinilit ka lang ni lola, pinilit ka ng nanay mo, tinatakot kang hindi ka bibigyan ng sustento, hindi ka bibigyan ng allowance mo pag hindi ka nagpabautismo, napilitan ka, pwede ka siguro magpa-rebaptize, sapagkat, maminamahal, hindi ka naman nagsisisi. Kasi kinakailangan taos-pusong pagsisisi at walang nagpipilit sa iyo, talagang gusto mong ibigay ng buong puso ang iyong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po, maminamahal, dyan naangkop ang rebaptize. Yung una-una ay mali yung tinatawag na mode, yung proper mode, hindi mo na nasunod, yung immersion. Pangalawa, hindi sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Kristo. At pangatlo, maminamahal, hindi po for the remission of sin, nagaya-gaya ka lang, maminamahal. At pang-apat, hindi ka penitent believer, hindi kayong mananampalatayang nagsisisi. Sabi nga ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, sabi ng Acts 3:19, nabasa natin kanina, na kayo'y magsipagsisi at magsipanumbalik upang mga pawi ang inyong mga kasalanan, at kung magkagayon ay dumating ang kaginawaan na nagmumula sa Diyos. Kaya nabautismohan po ang 5,000 believer, mga minamahal, sapagkat sila po yung mga penitent believer. Sila po ay mga nagsisising sumasampalataya. Pag hindi ka sumasampalataya, nagpabautismo ka, hindi ka naman sumasampalataya, kinakailangan mo maribaptize. Yan po, maminamahal, hindi ka naniniwala na si Kristo ay Diyos, kinakailangan mo maribaptize, sapagkat hindi ka penitent believer. Hindi ka nagsisising mananampalataya. Kaya nga, kahit 10 beses po kayong bautismo anuli, hanggat hindi natin nasusunod, maminamahal, yung proper mode, yung proper authority, proper purpose, at proper subject. Bakit kinakailangan tayong magpabautismo? Kinakailangan mo ng rebaptize. Sabi ng uling talata, maminamahal, basahin po natin ang uling talata dito po sa Luke chapter 2, 24 verse 47, maminamahal, tanging sa kanyang pangalan lamang, maminamahal, dapat ipangaral ang pagsisisi, at ang pangalan ito ay sa pangalan ng mahal na Panginoong Kristo. Basahin natin ng dalawang talata pala, Lucas 24:47 at Colossians
3:17. Ano man ang ating ginagawa, gawin natin, maminamahal, sa pangalan ng mahal na Panginoong Kristo. Dito po sa aklat po ng Lucas, Kabanatay 24, talataya 47. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi sa pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Dito sa aklat po ng Kolosas, Kabanatay 3, ang talatay 17. Sabi po dito, at anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya sa mga nagtatanong, kailan dapat iangkop ang tinatawag ni rebaptize? Maminamahal, o rebaptism, sabi ng Banal na Kasulatan, maminamahal, kinakailangan, sabi rito, maminamahal, unang-una, kapag hindi po natin nasunod ang right mode, yung immersion, kailangan mong marebaptize. Kapag hindi mo nasunod, maminamahal, yung right authority, na bautismo ka sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, kinakailangan mo ng rebaptize gaya ng mga alagad ni Juan Bautista, na rebaptize sila sapagkat hindi nila tinanggap yung right authority in the name of Jesus. Pangatlo, hindi po right purpose. Ang dahilan kung bakit ka nagpabautismo, mayroon ka lang gustong pakasalan sa church. Dahil na ang fiancé mo ay nandito, hindi kinakailangan magpabautismo ka para mapangasawa mo siya. Mga minamahal, yan po ay hindi po right purpose. Kailangan muli, maminamahal, na marebaptize ka sapagkat hindi po maminamahal right purpose. At higit sa lahat, sabi ng Biblia, maminamahal, yun po hindi po right subject. Hindi ka taus-pusong nagsisisi, hindi ka penitent believer. Ang binabautismuhan ay yung pong sumasampalataya na nagsisisi. Papasok muna ang pananampalataya, maminamahal, bago ka magsisi at tumanggap, maminamahal, ng bautismo. Yan po ang tawag, ay kinakailangan maging penitent believer ka. Yan po ang right subject. Kailangan mong masunod mo yan, maminamahal, at yan po ang tunay na formula ng bautismo. Kaya sa gabing